The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center of Camp Crame. May I clarify? Hello, good day everyone, and magandang gabi sa inyong lahat. Malagayang pagdating dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. At first time po natin ngayon na mag-live dito sa ating YouTube channel, Psychology and Social Issues. So, pagpasensyahan na po ninyo kung sakaling magkakaroon tayo ng mga technical difficulties dito kasi yun nga, first time natin na mag-live ngayon. At sana naman po ay maganda yung internet connection natin. Hindi tayo magkakaproblema dito sa ating ginagamit na live stream na software. Okay, so ito pag-uusapan natin related po ito yung topic parte ng social psychology. More specifically, ito yung pinag-uusapan sa parte ng group influence. At isa sa pinakamagandang topic ng group influence ay yung influence ng minority or tinatawag nating minority influence. So stay tuned kayo. I-discuss po natin kung ano itong minority influence at gawin nating example yung nangyayari ngayon sa Senate of the Philippines. Sa nangyayaring issue ngayon sa Senado, mga psychology. Okay? So ito, share ko muna. Define natin muna tapos papakita natin kung ano yung magiging examples natin dito. Mga ilang video hindi natin tatapusin para hindi masyadong mataas yung video natin. Or mataas or mahaba pala. Sorry. Hindi tayo. Sorry mga ka-psychology. Mali yung Tagalog dati. Pagpasensyahan nyo na po. Mahaba pala. Sa Cebuano kasi mga ka-psychology ay mataas. Iba pala yung mataas. Sige, share ko na po yung PowerPoint para mag-umpisahan po natin. Okay. So, eto. Define muna natin. Minority influence. So, kasi bakit ko ito napiling pag-usapan? Last week, bago lang nangyari, I think nung Lunes, nagpalit ng leadership yung Senate. So, yung dating mga majority, nagiging minority na, ilang membro ng majority, majority na retain pa rin sa majority. So, pero of course, hindi natin pag-uusapan kung ano yung mga magiging roles ng minority at majority. Kasi sa pagkakalam natin, every senator, mayroon silang kanyang-kanyang agenda at focus na mga panukala. So hindi po natin yan pag-uusapan. Pag-uusapan po natin dito yung nangyari kung paano pinakita ng minority yung kanilang kapangyarihan na para kung saan napasunod nila yung majority. Kasi mga psychology, pambihira lang itong mangyayari sa mga experiences natin sa mga iba't ibang grupo. Kasi nga, kung may minority ka, usually butuhan, election, majority talaga yan. So, kadalasan, walang power yung minority. Tinatalo yan ng majority. Kaya ito, interesting ito, ang nangyari dito sa Senado. So again, define muna natin. Ano itong minority influence? Ang minority influence refers to those instances or mga sitwasyon kung saan when group's decision is substantially, may ginamit pang substantially influenced by the views of an individual or pwedeng isa lang, kasi pwedeng sa Senado, pwedeng 24 sila, tapos pwedeng ma-influensyahan sila kahit ng isang tao, minority yan. Or a small subset of individuals that are not in line with the views of most group members. Okay? So,
ngayon, titignan natin. So, explain lang muna natin ng mabilisan. So, ito nga, ang minority influence, ay ito yung mga pagkakataon na kung saan ang desisyon ng buong grupo ay na-influensyahan ng posibleng ng isang tao or ng konting grupo compare doon sa total numbers of the members. So, most likely, yung ibang members or majority, either magkasulungat or hindi magkatugma doon sa mga minority, tapos na-influensyahan sila sa minority or basically, napasunod nila itong majority. Okay, so ngayon, punta tayo dito sa nangyari sa Senado. So, ito, i-share ko itong video dito, mga ka-psychology. Ito. So, ipapakita natin dito. Ito. So, anong nangyari? Anong issue dito? Pakinggan natin. Ito ni-raise ni Senator Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin ang mabilis. Recognized. Thank you, Mr. President. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think our Senate President and the Speaker of the House had agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center of Camp Crame. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct. Kaya hindi ako pumayag. Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he is still under custody of the Senate, and therefore let him be jailed here, Mr. President. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Sir President, on that Minority Leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under... Okay, so i-pause muna natin or stop natin. So explain ko dito, mga ka-psychology, kung ano nangyayari dito. Ano nagiging issue dito sa Senado? So nagiging issue dito, yung majority leader, yung Senate President, which is or who is automatically the majority leader sa Senado na si Tito Soto, nagdesisyon siya na yung na-contempt ng Blue Ribbon Committee ay hindi ibalik sa Senate. Okay? Kasi dapat nandyan yun, dyan dapat makulong. So, ang nag-raise dito, minority member, Ronald Bato de la Rosa. Tapos, ito, si Senator Alan Peter Cayetano, minority leader. Kasi may categorization na dito, mga ka-psychology. Majority, minority, majority floor leader, may ganyan sa Senado. Pero of course, hindi ko naiintindihan yan. Hindi yan yung purpose natin dito. Explain natin dito yung psychology nito sa mga nangyayari. So ito ni-raise nila. Okay? Again, hindi lang si Ronald Bato de la Rosa ang nag-raise dito sa issue. Ang nag-raise, sinundan ito ni Alan Peter Cayetano, mga psychology. Tapos, sinundan din ito ni, kung tama pagka-remember ko, ito. Sinundan ito ni Senator Rodante Marcoleta. Itong concern dito. Ang nangyari, nagdesisyon si Tito Soto bilang Senate President at the same time, Senate Majority Leader.
kung tama pagkatanda ko, nagkonsulta siya kay Ping Lacson, mga ka-psychology. So basically, kung anong desisyon nila, ganun ang desisyon ng buong Senate. So ngayon, hindi ito nagustuhan ng minority. Okay? Ano ang concern dito ng mga minority? So hindi ko na lang ipapakita yung buong video. Ang unang-una, ang ni-raise ni Alan Peter Cayetano dito ay yung magiging perception ng taong bayan na kung saan, kasi request ni Bryce na huwag siyang ibalik dyan kasi baka may mangyari sa kanyang masama. So since nag-give in si Tito Soto, mga ka-psychology, ngayon ang concern ni Alan Peter Cayetano na baka isipin ng taong bayan na mukhang totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Okay? So, ang ni-raise dito ni Rodante Marcoleta, kung tama pagkaintindi ko mga ka-psychology, ay patungkol ito sa batas din na kung saan na-contempt siya, hindi dapat dyan sana siya. Then, pangalawang concern ni raise ni Alan Peter Cayetano dito, yung rules nila na kung sinong mag-decide at kung saan ilalagay. Okay? So, anong nangyari? Umabot pa ito kanina or kanina yata or kahapon. Tingnan natin. Ito. So, ngayon, I think kanina or kahapon, kalimutan kailan ito. September 15, kahapon. Okay? So, pakinggan natin kung anong ni-raise dito ni Alan Peter Cayetano. Okay? Pero, bago natin puntahan ito, i-discuss muna natin, i-discuss ko muna kung paano, anong mga paraan para mapasubmit ng minority yung mga majority members.